Welcome back sa ating channel. Heto na nga at mainit-init na usapan na naman ng mga netizen ang kinakaharap ni House Speaker Martin Romualdez. Unti-unti na nga yatang lumalabas ang mga baho at katiwalian at tila ba ay matinding karma na ang kinakaharap ni Romualdez sa kasalukuyan. Ayon nga sa isang sikat na vlogger ay hindi raw sila mananahimik at tila ba ay desidido nga sila na magsalita at ibulgar ang mga katiwalian laban kay Romualdez. Ayon naman sa ilang comments ng mga netizen, hindi pa ba nakukontento sa mga nalimas niya? Kulang pa ba? Karma sa buhay ang kapalit niyan. Nakamasid lang ang mga Pilipino. A little shame if you have that. Saad naman ng isa, don't let this slide down the drain. They need to explain this to the Filipino people. Dapat bigyan ng aksyon ng mga totoong magnanakaw sa pamahalaan, mga kalaban, para sa kabutihan, para sa katahimikan ng mamamayang Pilipino. Dapat alisin na ang mga magnanakaw dyan sa pamahalaan. Ilan nga lamang yan sa mga comments ng ating mga netizen, ngunit bago nga natin ituloy ang ating video, ay mangyaring pakiclick na lamang ng like at subscribe button upang tuloy-tuloy nga ang mga maiinit na balitang darating para sa iyo. Atin ngang tunghayan dito sa video kung saan ibinulgar at hindi tinantanan si Martin Romualdez. Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan pa rin natin si Speaker Martin Romualdez. Basta may makita akong issue tungkol sa kanya, nako. Maalala ko yung late sino pa sa GMA sabi niya, hindi namin kayo tatantanan. Mike Enriquez. So, to Speaker Martin Romualdez, hindi ka namin tatantanan. Basta may ginawa kang hindi maganda, nako, ibubulgargan namin yan. Ako, personally, as a vlogger. Okay? Dahil hindi pwedeng manahimik tayo. Ito, I don't know if you consider this karma. May masamang nangyari sa House of Representatives na mag-boomerang sa leadership ng Speaker of the House. Okay, October 15, today, 11:31 a.m., yung official website ng House of Representatives has been hacked. Okay? So, yung napanood kong video, hindi ko may upload kaya baka makopyright ako eh. Ganitong nakalagay you have been hacked. Tapos may picture doon na nakangiti. Parang nambubwisit ng Alaskador. You have been hacked. Have a nice day. Then another image. Happy April Fool's Day. October pa lang. Fix your website. Ibig sabihin, yung nag-hack, nagme-message siya kay Speaker of the House. Niloloko. Diba, April 1 ang April Fool's Day? October pa lang. So, ano ang motibo nitong mga hackers? Bakit nila hinak yung official website ng House of Representatives? Kayo, mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Related ba ito sa ginagawa ni Speaker of the House? Anong ginagawa? Pwede nating i-review yung mga ginagawa niya eh. So, to me, related yung itong hacker na ito, baka isang makabayan nagagalit na sa nangyayari sa Kongreso. Posible ring supporter ito ni BP Inday Sara. Dali ka may tumatawag. Okay. Kasi, itong mga lately, siguro for the past month, grabe ang
panggigipit ni Speaker Romualdez sa ating VP Inday Sara. Tinarget yung Confidential Intelligence Fund. Tinanggalan na sa Kamara na most likely sa Senado, sa bicameral conference, tuluyan ng matanggal ang Confidential and Intelligence Fund ni VP Sara. Ang ating VP naman, tahimik lang. Wala siyang, ang official response lang niya, yung speech niya sa kampo ng pulis na makinig kayo, ang kumokontra ng Confidential Intelligence Fund ayaw ng kapayapaan. Ang mga taong ayaw ng kapayapaan, kalaban ng bayan. Yun lang ang kanyang official response. Napakabigat. So, yun. Bakit sinisingle out ni House Speaker Romualdez ang Confidential Intelligence Fund ni VP Sara na ang Pangulo, pinabayaan nila untouched ang laki ng confidential fund ng Pangulo. Na later on, yun, ito na, yung masakit at dito na maraming nagalit. Nalaman natin through sa mga expose ni Sasasot na meron palang extraordinary expenses si Speaker Martin Romualdez, 1.6 billion. Ito rin si Senator Zubiri, meron din 331 million. 1.6 billion sa lower house na masahol pa sa Confidential Intelligence Fund dahil andaling iliquidate. Certification lang, tapos na ang gera. Clear na. Pinatunayan ni Attorney ex-Congressman Roque na ganyan nga talaga ang kalakaran sa ano. Kaya tuloy, nagalit na si Tatay Digong at nanawagan ng totohanan na audit sa mga pondo ng Kongreso at sinuportahan ng tahimik na mabait Attorney Vic Rodriguez. So, kikita natin na nagigising na po ang taong bayan. Tapos ang mga paepal, pamumulitika, klaro ba na wala sa puso yung mga ginagawa ni Martin Romualdez na pagbisita kunuhay sa Pag-asa Island, di naman niya trabaho yun. Yung pwersahang pagparesign ng administrator ng Office of the Transportation sa Security sa NAIA, di niya trabaho yun eh. Yung pag-inspect o pag-grade ng mga rice sa bodega. Na hanggang ngayon, di pa napailan ng kaso yung may-ari. Pag-donate ng $2 million sa Harvard. At ang pinakamalaking issue against sa kanya na hindi niya masagot-sagot yung Okada issue. Heavy luggage. Ang Pilipino hindi madaling makalimot. Kaya ako as a vlogger, paulit-ulit ko ito, i-review natin hanggang 2028. Ito na. Dalawang bigwig, dalawang heavyweight sa politika. Tatay Digong and former Executive Secretary Vic Rodriguez. Nagtandem na. Panawagan ng totohanang audit. So, ako, tingin ko, itong hacker na galit na kay Speaker Martin Romualdez, pinasok niyang website hoping na may makuha siyang informasyon or tungkol sa pundo. But at the same time, hinak niya na. Ayusin yun bago nila So, this is breach of security, sign of poor management. Mahina ang House of Representatives dahil kayang-kayang i-hack. Dapat secured yan dahil it's an institution of high level of institution. Okay lang sana kung ordinaryong ahensya, kailang House of Representatives, pabayaan mo, mahak ka. Kahihiyan yan. Okay. So, gising na po tayo. Di ba? Nagkakaisa na.
Salamat, magpasalamat tayo sa mga nag-i-expose. So, itong si Sas Sasot, nasa Beijing, China pala ngayon. Tinatanong siya, bakit ngayon lang siya nagsasalita? Ang sagot naman niya, ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang din sasabihin. So, may magandang response ni Sas sa nagtatanong sa kanya. Sino yung nagtatanong kay Sas? I believe ito yung mga bayarang vloggers ni Speaker of the House. Isa na yan yung Jam Magno. Resback ni Sas. Tanong ko rin, bakit yung mainstream media? So, binanggit niya, mga ABS-CBN, GMA, TV5, and the rest, mainstream. Bakit tahimik sila sa isyong ito? Nabayaran ba sila? Nagtatanong lang si Sas. Bakit tahimik? Bakit social media lang, kami lang mga vloggers ang nag-iingay? Yun ang dapat masagot kampo ni Speaker Romualdez, dahil ang lumalabas na balita tungkol sa kanya, ang gaganday. Talagang papogi. Yung latest na balita kanina na narinig ko, pagdating ng yung 3 bangkay ng mga Pilipino na namatay sa Gaza, sa Israel, magbibigay si Speaker Romualdez, personal na tulong, 500,000 bawat pamilya. Anong personal? Kwarta ba niya yun? Kwarta natin yun Bakit sasabing personal? Maniwala ba kayong personal niya yung ibibigay? Yung $2 million na donation niya sa Harvard, personal kaya niya yun? O galing sa, anong tawag nun? Extraordinary expenses. Kaya, ang daming dapat sagutin itong ating Speaker of the House. Pinakamasipag na Speaker of the House. Bakit? Dahil lahat ng trabaho ginagawa niya. Hindi naman niya trabaho. Yung pag-distribute ng ayuda ng DSWD. Yung cash payout ba? Nandun, nakikisawsaw. Pati misis niya. Yung congresswoman party list representative ng Tingo. Yung pagdi-distribute ng bigas. Malaya Rice, Freedom from Hunger. Yan, pinapakialaman niya na lahat. Jack of all trades, master of nothing. Yun po ang nagbabalak maging presidente ng Pilipinas. But tingnan natin, by 2028, DDS ito. Ako, I have committed. I will do everything I can para manalo ang ating BP Sara, the best hope for our country. Mabuhay po kayo, BP Inday Sara. Dito nga natin makikita na talagang hindi pumapayag ang mga taong bayan sa anumang mga katiwalian na nangyayari sa pamahalaan. Talaga bang mananahimik na lamang tayo? Dapat ay hindi hinahayaang manatili sa pwesto ang mga taong may maiitim na balak dahil talaga namang perwisyo ito sa mga taong bayan at sa buong bansa. Kayo ba? Ano ang inyong opinyon tungkol sa issue na ito? Comment down below at pag-usapan natin yan.